Everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ito na yung sinasabi ko na kahapon nga i-rewire tapos i-depulit. So dali-dali na ako ng trabaho kay hindi na initapos at pagod. Dalisod na kong daw kanin na. Magsimula na ako na depulit kasi pag hindi ko ito i-depulit, ang mangyari mahirapan ako sa pagtanggal ng wire. So may mga bunga siya, sayang, pero habol naman akong gunting. Pag hindi ko ito unwire, ang mangyari is may posibilidad na may mga sangang mamatay kanang maipit bitaw siya kayo. Naiuban nga it will last sa dili ra ma-damage, pero mostly yun ang mga sabi sa expert, kailangang i-unwire mo pag makita mo naglubo na, kay there's tendency na madaot yung sanga, then tawag yun. Basta hindi ko na maalaman paano pag-explain. Basta kay maano siya, murabag masamad, then there's tendency nga mamatay. So ito na yun, tapos ko na gawa itong Picos bonsai materials ko. So nagiba yung isip ko, instead nga i-depulit ko yung mga dahon or tanggalan lahat ng dahon, may iniwan na lang ako kasi takot ako baka mamatay ito, kasi iba itong behavior ng Picos, minsan magtampo. Pag tinatanggal lahat ng dahon, minsan mamamatay diretso. So itong ginagawa ko, may mga kada sanga nila, iniwanan ko lang ng mga 3-2 dahon. Then sa wire naman, ang ginawa ko is hindi ko na lang re-wire or tinanggalan ng wire. Luwagan ko na lang yung grabe na kahugot, kasi pag
tanggalan ko ito ng wire. Aabot ako ng mga 3 oras dito sa pagtanggal kasi may mga sanga nga mga maliit pa. Then hindi pa naglulubunan yung wire. Madamay man sila kasi doon man ako naghuhook sa malaking sanga, which is may mga wire din. So mahirap. So ang ginawa ko, naghanap lang ako yung grabing pagka dito yung higpit na yung naglubo na kaayo. Yun ang adjust ko na lang, linulugan ko na lang. So maybe next gupit naman dito is ang gawin ko is to take off the wire na. So ang ginawa ko is gusto ko yung sa taas ratanan ang dahon, kaya tinanggal ko yung mga dahon sa may ilalim na yung mga sanga para naman makita pag nakasilipin mo sa ilalim tulad nito. Tutulo niya. Silipin mo sa ilalim is totoo talaga siyang kahoy. So ibibidyo ko ito, yung paangat yung camera, makikita ninyo. So itong itsura niya, kung bibidyohan mo sa ilalim, iikot ko. So yung nagkamali ko pagsabi kanina yung grammar mali. So ang ibig kong sabihin, parang totoo siyang natural na kahoy lang, hindi sinasadyang ginawa. So hindi masyadong maganda, pero sa akin ito ang maganda sa mga ginagawa ko. Langaw because it looks natural yan. So dili po kay klaro akong camera. So pag matanggalan na itong wire, I believe na mukha siyang murag wala ra bagyo wire ba, kay dili man grabe yung pagbabawog-bawog ko. Ang ginawa ko yung makita yung kahoy na parang natural lang. So ito natapos na. Time to time mag-pine alot na ako nito. So ito na ang hopefully makita diya, kasi nahirapan ako kung saang angle ko ilagay yung camera ko kasi init kay dire. So ito na ang itsura niya. Ang nagandahan ako dito because it's natural, yung ficus kumakapit siya sa ibang puno. Then basta gwapo siya, gamay, maganda ng kaunti. So for this morning or no na, ito lang masashare ko sa inyo about my ficus bonsai materials na iba-ibang isip natin, o bago-bago, iba naman, pabago-bago yung isip natin because my last yesterday pala as naisipan ko di-pulit, then unwire, then rewire. Tapos ang nagawa ngayon is hindi ko di-pulit. In fact, i-ano ko, asa naman to? Ay, nasayop. Gibinlan ra o dahon, may iniwan na ako nga dahon. So, yun ang sa paggawa ng bonsai. Minsan yung desisyon natin biglang magbago kung anong makita natin sa ating bonsai materials. So, ganito ang paggawa ng bonsai. Yung sa akin lang. Hindi ko alam sa iba kasi kanya-kanya tayo ng diskarte, mga mahilig sa bonsai. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.